Ito po yung magandang balita. Tiniyak na po ni General Browner Jr. Siya po yung Chief of Staff, pinakamataas na opisyal ng Philippine Military o mas kilalang Armed Forces of the Philippines, na wala daw pong magaganap na kudita or pag-aaklas sa ilalim ng kanyang liderato. Sabi niya, under my watch, hindi daw mangyayari ang kudita o anumang galaw ng militar sa isyong politikal. Kasi ang sinasabi po ngayon, at yan naman ay totoo, non-partisan, hindi dapat makialam, hindi dapat gamitin sa politika ang militar, at hindi daw siya papayag. Sabi nga niya, under my watch, hindi mangyayari ito. Napakagandang balita niyan para sa katahimikan ng bansang Pilipinas. Kasi may mga rumor po na ganyan-ganyan. So mabutit nagsalita na si General Browner. Ang kanyang paniniguro sa sadatahang lakas at sa mamamayang Pilipino dito at sa abroad, na hindi sila magpapagamit sa isyong politikal. Kasi alam naman natin, painit ng painit pa. Sabi ko naman sa inyo, kahit na matapos ang eleksyon, hindi titigil talaga yung mga makasariling galawan. Di ba sinabi ko na sa inyo yan? Akala ba nyo mainit lang ang isyong pampolitika before, during campaign at after before election? Hindi po. After election mangyayari. Eto hanggang ngayon. Hindi sila tumitigil. Okay? Kaya nga naglagay na nga po ang Malacanang, Senado, Kongreso ng mga spokesperson para silang sumagot sa mga paninira ng ibang grupo dyan. At ngayon nagsalita na ang ating Chief of Staff na assurance na hindi sila papayag at hindi siya magpapagamit sa anumang pamumulitika sa ating bansa. Napakaganda yan. Dito sa susunod na natitirang 3 taon ni Pangulong Marcos, ayan po ang magandang panghawakan natin under General Browner Jr. as Chief of Staff. Ayan good news muna tayo. Ano inyong masasabi dyan? Suportahan natin ang military, professional na organisasyon ng militar, at yan ang kailangan natin. Manindigan na naaayon sa saligang batas at sa mga elected official ng bansa, especially ang punong ehekutibo, ang kanilang commander-in-chief, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang kanilang commander-in-chief na dapat sundin. Yan po'y may mandato at yan ang dapat na ang kanilang irespeto sa loob ng nakaraang 3 taon at itong susunod na 3 taon hanggang sa matapos ang term sa 2028. Ayan ang good news talaga. Okay. Sunod na pag-usapan natin. Eto. Yung tungkol kay Tebes, okay na ho ito. Tuloy-tuloy na yan. Actually, nagsalita na po si Mrs. Digamo. Eunice Digamo, yung may bahay ni dating Governor Digamo na naging biktima ng karahasan sa Negros, na umaasa nga sila na mabibigay ng hustisya sa kanila. Ngayong nasa kamay na ng mga otoridad, kahit nasa Timor-Leste pa, Timor-Leste si Tebes, pero yan may makakauwi na. May magandang coordination na nga po ang pamahalaan. Nabanggitan natin, binigay lang natin ng update dito kasi tuwan-tuwa ang mga taga-Negros. Tuwan-tuwa ang mga pamilya na naging biktima umano ng mga Tebes. At magkakaroon na po ng pagkakataon na harapin, panagutin at litisin si Tebes dito sa Philippine Court dahil sa kanyang mga posibleng pagkakamali at pang-aabuso sa kapangyarihan. Good luck! Rule of law. Yan naman ang magandang pagkakataon. May pagtanggol ni Tebes ang kanyang sarili kung wala siyang kinalaman. May pagtanggol din at mahanap ng mga biktima ang kailang katwiran at katarungan sa harap ng korte na umiiral ng mga batas. Maganda yan. Good news yan. Magandang galaw po yan. Di ba? At sana po ay magkaroon na talaga ng hustisya dyan. Eto na, hindi naman ito paninisip, pero ito naman ay tama. Sinasabi po ni Congresswoman Isabel Maria Zamora ng San Juan City. Kung di akong kakamali, anak ito ni dating Congressman Ronnie Zamora, kapatid ni Mayor Zamora ng San Juan City. Dating Executive Secretary si Ronnie Zamora, di ba? Magaling po itong abogadang ito, batang ito. Bata pang abogada pero magaling. Siya po yung member ng House Prosecutor, ng prosecution team ng Kongreso sa impeachment trial. Ang sinasabi niya, sa tibay ng kailang ebidensya, sa tibay anya ng mga dokumento na kailang hawak against Sara Duterte, pag ito raw ay hindi pinakinggan at hindi daw ito binaliwala ng mga senador, ang mamamayan na ang bahala. So ayan nagsalita na siyang ganyan. Taong bayan na ang bahala, taong bayan
ang may kapangyarihan at mananagot ang mga senador. Kapag hindi anya naging neutral at hindi nila pinansin yung kanilang mga ebidensya. Kasi sinasabi po ni Congresswoman Zamora bilang prosecutors sa ilang buwan na pag-aaral nila at pagsusuri ng mga dokumento, especially sa graft and corruption against Sara Duterte, malinaw na mayroong inabusong kapangyarihan at salapi ng bayan. Tungkol nga doon sa hindi may paliwanag na acknowledgement receipt na kung sino-sino lang ang tumanggap na hindi naman tao yung iba. Ang sabi nga nila 2 article lang. Sa 7 article of impeachment, kaya nilang patunayan at doon pa lang tapos na. Kung yung mga gunita itong 7 article of impeachment, hindi naman kailangan tapusin ito. Pag mayroong 1, 2, enough na para mag-decide ang ating mga senador, judges kung ano kailang gagawin. Kaya sinasabi po ng prosecutors, sana tumingin sa ebidensya, huwag sa kaibigan at utang na loob o paktakpan ang akusado o ang Vice President. Kasi naniniwala ang prosecutors na ang ebidensyang ilalatag nila ay para sa katotohanan, panagutin at maging halimbawa na ang paghawak ng kapangyarihan hindi dapat inaabuso ng kahit sino. Ibig sabihin, maging president itong incoming impeachment trial. Ang pinapalabas ng prosecutor, malakas ang ebidensya, talagang swak si Sara dito, maging president ito na ang kahit na sino huwag mga abuso. Lalo na po ang mga impeachable official dahil talagang mapapatalsik kayo at mapapanagot. Yan na po yan. Wala tayong magagawa. Yan ang kanilang paniniwala. Iba namang mula February, halos linggo-linggo o every other day, nagbi-meeting sila at binabalangkas ang ebidensya. Yung na-discover mismo ng Kongreso. Hindi naman po galing sa labas ang ebidensya, galing kung kani-kanino lang, galing sa Kongresong ebidensya dahil sa kanilang public hearing na ginawa, na galing naman sa Commission on Audit at iba pang ahensya ng gobyerno. Pati yung mga testigong tumanggap ng lagay ng mga taga-YOSEC, ASEC at director ng DepEd na tumatanggap ng 50,000 a month sa loob ng 9 months, korupsyon yun, kasama yun sa mga kaso at testigo. Kaya nga, sabi ho ng mga prosecutors, wala silang nakikitang dahilan para hindi tanggapin ang kanilang mga ebidensya at testigo against Sara Duterte. Kanyang kadiin ang kanilang paniniwala. Kaya kaabang-abang ito. Talagang masyadong controversial ito. Pero kung talaga, kailangan ho nating huwag iwan ito. Ang kailangan bantayan at binabantayan po ng aking mga channel itong isyong ito. Kasi nga ho, ang taong bayan ang complainant dito. Congressman ang complainant, congressman ang nag-endorso, congressman ang prosecutors, sila ay kinatawan ng taong bayan sa House of Representatives. House of the People. Please like and share ng ating mga video. Subscribe kung hindi pa, please.